Nag-ikot naman ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Maynila para inspeksyonin ang mga tindahan ng paputok sa bangketa. Ang ilang pwesto na bumagsak sa pamantayan ng BFP, pinasara. Mula sa Divisoria, nakatutok live si Steve Dailisan, eksklusibo. Steve. Igan, fire hazard kung ituring na taga Bureau of Fire Protection, yung mga itinitindang paputok sa bangketa. Dahil nga sa walang malinaw na pwesto, yung iba Igan, basta na lamang nakahambalang sa kalsada. Lapitin daw yan sa disgrasya, gaya na lamang nung nangyaring sunog sa isang gusali sa Divisoria sa Maynila. Kaya nga sa pag-iikot ng BFP kanina, ilang pwesto o yung mga nagtitinda ng paputok sa bangketa, yung bagsak sa fire safety inspection ay sinagawa ng BFP. Kaya ang kanilang mga pwesto Igan, ipinasara. Unang pinasadaan ng BFP ang kahabaan ng Juan Luna Street, Maynila. Ang karitong ito na may iba't ibang paputok ang unang napuna. Nang hanapan ng permit, walang may pakita ang nagtitinda. Pinagbantay lang po ako. Opo. Hindi ko lang po alam. Pero dito po, parang... Ito, nakita natin, wala silang pinakitang dokumento na legal yung pagtinda nila, kaya do-coordinate natin sa barangay at saka sa pulis na bawal ito. Sunod na inikot ang Tabora Street kung saan matatagpuan ang nasunog na gusali ng bisperas ng Pasko. Dito hilera ang pwesto ng mga nagbebenta ng paputok. Ang mga nakapwesto kasi sa nasunog na gusali, dito na lumipat. Nang hinga ng permit, wala ring may pakita ang mga nagtitinda. Standard operating procedure din daw ang pagkakaroon ng isang drum ng tubig, buhangin at fire extinguisher sakaling magkasunog, pero wala ring may pakita ang mga vendor. Kailangan po may fire extinguisher saka may tubig po sa tabi. Nasaan po yung mga yun? Andun po kasi sa kabilang pwesto, pinaalis po kami dun Kalilipat lang po namin dito. Maging signage o paalala sa mga mamimili na no testing at no smoking, wala. Agaw pansin pa sa mga bumbero ang pinagbibiling hugis baril na ito na nilalagyan daw ng pikulo. Medyo mahina itong bakal. Pwedeng sumabog yan, maging sharp nail ito. Para yung granada, pag tinamaan ka sa leg niyan, possible na may mangyari sa'yo masama. May kasi, pag may butas na, tinatapon na namin. Ito lang para yung impact niya. Ibig sabihin, pag wala pa siyang butas, kahit bago siya, pag nilagyan mo ng pikulo sa loob yan, pwedeng ma-break yung metal na magsisilbing sharp nail. Ang mga iligal na paputok agad na sinamsam para i-turn over sa barangay at pulis. Sunod na pinasyalan ang loob ng Divisoria Mall. Naniguro ang mga otoridad lalo't lubhang peligroso ang magtinda ng paputok sa loob ng mall. Paong mga torotot naman ang tinda sa mall kaya namigay na lang sila ng pulyetos na maaring tawagan sakaling magkasunog. Katapat lang ng Divisoria Mall ang gusaling ito na nasunog nitong Lunes ng madaling araw. Nagsibalikan na nga ang mga bumbero ngayon dahil muling nagbagang apoy sa loob. Mahirap pasukin ng tubig, yung pinakailalim nun, lalo't natutunaw na yung plastic, tapos yung naiiwan ng mga baga-baga nasa gitna na tatabunan ng mga natutunan na plastic. So expected na magre-rekindle talaga siya. Limitado rin ang mga pinapapasok na tenant, lalo't delikado na ang estado ng gusali. Ilang araw makalipas yung sunog, patuloy pa rin nire-recover ng mga tenants yung kanilang mga gamit na pwede pang maisalba at mapakinabangan. Pero dito sa labas ng kanilang mga stall, ayan o, ito ro yung bakas ng mga paputok na naging sanhi ng sunog, kaya gano'n na lamang yung pag-iigpit ng mga taga Bureau of Fire Protection, lalo na dun sa mga nagtitinda sa bangketa ng kaharap ng mga gusali. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng BFP ang tunay na sanhi ng sunog sa gusaling ito. Habang wala pang resulta, magsilbi raw sana itong aral sa mga nagtitinda ng paputok para di rin makapandamay pa at maabo ang puhunan sa paninda. Igan, patuloy na paalala ng BFP sa publiko, iwasan na ang paggamit ng mga paputok dahil marami naman daw alternatibong pampaingay. Nasa kamay din naman daw kasi ng mamimili yung buhay ng mga nagtitinda ng paputok dahil kung wala naman tumatangkilik Igan, abay di wala ring magbebenta. Igan. Maraming salamat, Steve Dailisan.